Hi everyone, magandang gabi po sa atin lahat. Alam nyo, nakakalungkot ang nangyari ngayon na kung saan ang ating mga kapulisan tinutupad lamang nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang trabaho, at na kung saan yung kanilang sinumpaan na maglilingkod sa bayan para panatiliin ang kapayapaan sa ating bansa. Totally, hindi naman masama sa batas yung mag-rally ka, maglabas tayo ng saloobin, pero lagi nating tandaan, ilagay natin sa tamang lugar. Unang-una, yung nangyari po kanina, dyan sa Manila na nagkasakitan ang mga pulis, dito natin makikita na wala na sa lugar ang ginawa ng mga aktivista. Na kung saan, pinipigilan lang sila ng pulis, na kung saan mayroon limitasyon ang gagawing rally. Maximum tolerance. Kapag may mga rally o pagkilos na isinasagawa ang mga mamamayang Pilipino, palaging nakabantay ang ating PNP o kapulisan upang mapanatili ang peace and order sa area o lugar kung saan isinasagawa ang pagkilos. Sila ay nakagapay upang maiwasan ang karahasan, kaguluhan at higit sa lahat, kriminalidad. Dahil sa tuwing may mga ganitong malalakihan o malawakan na pagkilos, mass gathering, andiyan ang mga kriminal sa paligid na nakamasid at nakabantay, naghihintay na makakuha ng tamang tiempo kung kailan sila sasalisi o magnanakaw. Yan ang iniiwasan mangyari ng ating mga pulis. At yan ang kanilang mandato, ang bantayan ang bawat Pilipino at siguraduhin ang kaligtasan ng bawat isa. Pigilan at supilin ang banta ng kriminalidad. Kaya sa mga realista na nakainitan ng mga pulis, huwag ninyong dagdagan pa ang trabaho at sakit ng ulong ng kapulisan sapagkat ginagampanan lamang nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Ibinibigay na nila sa inyo ang maximum tolerance. Kahit na sila ay sigaw ng sigaw, wan ninyo ay tuyain, hindi nila kayo kakantiin o sasaktan. Ngunit kung kayo ay mangunguna sa kanila na mananakit, dapat lamang na kayo ay hulihin at ikulong, at yan ay naaayon sa ating batas sa mga nagrarally at nagsasabing ginugunita lamang nila ang Bonifacio Day. Pero nagawa ninyo pang manakit at mambugbog ng pulis. Ang mga pulis ay nagtatrabaho lamang. Sila ay sumusweldo dahil yan ang trabaho nila. Samantala kayo na mga realista para makarampot na bariya na ibinabayad sa inyo ng mga organizer ay nagawa ninyo pang manakit at mambugbog, lalo pang nakakaawa ang pulis. Kung kukuyugin ng mga realista, sana ay gawin na lamang matiwasay ang pagrarally. Binibigyan naman kayo ng lugar kung saan maaaring magsagawa ng inyong programa. Hindi nyo na kailangan pang lumagpas sa designated area o pumunta sa mga lugar kung saan maaari kayong mag-cause ng traffic, ng gulo, o sumunod na lamang kayo sa batas at sa kung anong pinayagan ninyo. Gawin para sa rally. Huwag na sanang umabot pa sa dahas ang lahat. Hindi ninyo kalaban ang mga pulis. Kakampi ninyo, kaibigan natin, sila'y kaagapay natin para sa inyong rally at maging maayos at mapayapa at matiwasay ang inyong gustong maiparating sa gobyerno o pagkilos. Pero nakita naman natin kung paano naging marahas. Ito mga ralista na napunta rito sa Recto, dito po sa Maynila. Ano po masabi niyo action dito sa kabila ng ginawa nila na pananakit sa isa sa ating mga kapulisan, sir? Yes, patuloy pa rin natin binibigay ng instruction ng ating mga kapulisan na to exercise maximum tolerance. Ano pa man ang mangyari, ganoon ang ginagawa ng kapulisan natin. Kaya lang pag sila ay nilabag na nila yung napag-usapan o kaya pilit nilang binubuwag yung hanay ng ating CDM, mapipilitan na po na gumawa ng kaukulang aksyon ng ating mga kapulisan. Kaya sa kabila ng ganito nangyari, ano pong mabisang payo nyo sa ating kapulisan upang mapanatili itong maximum tolerance ngayong
araw ng Bonifacio? Unang-una, itong lugar kung saan sila narito ngayon para magprotesta ay hindi po ito rally zone. Meron po tayo mga tinatawag na Freedom Park kung saan sana pwede silang mapayapang makapaghayag ng kanilang damdamin katulad ng Liwasang Bonifacio. Kaya po natin sila hinaharang dito unang-una dahil wala po silang permit. Ganun po ang dahilan. Kung sakaling doon po sana sila pumunta sa may Liwasang Bonifacio, malaya po silang makapaghayag ng kanilang damdamin. At patuloy ko ring pinapalahanan ang ating mga kapulisan na maging pasensyoso, maximum tolerance. Ganun din sa hanay ng mga ralista, maging pasensyoso tayo at pwede naman nating hayag ating damdamin nang hindi naman humantong sa karahasan. Alam niyo po mga kaibigan, doon sa nangyaring ito, nakita natin sa video na kung saan sinuntok ng sinuntok yung ating mga kapulisan, pati yung isang pulis na mukhang paritiro na rin, na may edad na rin, talagang sinaktan pa rin nila. Kasi alam niyo po mga kaibigan, hindi masama yung gumawa tayo ng pagkilos, yung gumawa tayo ng isang hakbang na manawagan kung ano man ang gustong panawagan. Pero gawin niyo po yan sa mapayapang paraan. Hindi yung kailangan yung manakit. Kasi ang ating mga kapulisan, tinutupad lamang nila ang kanilang trabaho. Sabi ko nga po kanina, trabaho ng pulis ang mapanatili ang kapayapaan sa bawat anuman activity. May activity man o wala tayong karapatan na saktan ang kapulisan. Ang kapulisan po ikakampi natin, kasama natin, at pinaglilingkuran tayo at binabantayan tayo. Pero sana, sa inyong gagawin ng mga susunod na pagkilos, kung ano man ang pagkilos nyo, tiyakin nyo sa sarili ninyo na kayo ay sumusunod sa batas. Kung tayo ay puro reklamo, puro tayo kuda, pero hindi tayo marunong sumunod sa alituntunin kung ano man ang patakaran, walang silbi ang pinaglalaban natin. Lagi po nating tandaan, ang pulis po ay tao din, nasasaktan, may pamilya, may mga anak. Ginagampanan lang po nila ang kanilang trabaho. Kaya ako, ang simpatya ko doon sa mga nasasaktan na pulis, saludo ako sa inyo dahil pinaiiral nyo pa rin ang maximum tolerance.